road maps na kung saan, dahil kami ay nasa upland municipalities, makikita mo yung transfer of goods and services. Talagang we have national roads, existing national roads. Mas marami national roads dito kumpara sa provincial roads. Dating kasi sa municipal, sa national roads. So we have sub-district ng DPWH located at Tagaytay City. Pagdating naman sa provincial roads ay yung Provincial Engineering Office. At pagdating naman doon sa municipal and other barangay ay andun yung role ng Engineering Office. Build up lang naman ng traffic congestion pagdating dito sa urban areas at naman yan dito sa poblasyon proper o the Indang proper sa 4 na barangay. Doon ang nagbe-build up kasi we have Cavite State University, we have different private and public high school within the population area. So makikita natin talagang magbe-build up ang traffic considering the narrow street with the existence of narrow streets. Yun pong sa global connectivity po yung... Sa global connectivity, considering the geographical location of Indang, we have centrally located in the upland of Cavite. We have, I think, 8 or 9 entry points, exit and entry points. So makikita nyo yung connectivity of Indang to other urban areas of city, Laguna, dito sa Batangas. Pero na binanggit ko ay we are centrally located in the upland of Cavite. We have 6 major rivers. We have 88 natural springs. So makikita mo kung paano namin i-manage. Pagdating tingnan natin sa Google's map, ang Indang ang pinakamaraming forest, trees. So ganun kaganda i-preserve ang Indang. River and its landscape, ganun. Yung mga turista po, yun yung nakikita ko rito. Palagi mo. Tsaka yung existing Cavite State University. At ang isa ay itong Bonifacio Shrine sa Limbon, na kung saan si Bonifacio ay ganapa rin. At yun naman ay nasa history. Ito yung ating lumang simbahan at nakakita mo yung existing municipal hall. Ito nasa atin na ipipinipresent natin. Pagdating naman sa security, katulad ng binabanggit ko, we have Municipal Peace and Order Council na kung saan natay-take up na lahat yung public safety, peace and order and public safety. Natay-take up na lahat to. Pag sinabi kong peace and order and public safety, kasi ang dami rin kasing member. Merong health officer, halos lahat ng member ng front local functionaries, the local department heads, member na roon. Agriculture, in terms of agricultural security o food security, andun din yung health, in terms of health and wellness, health and sanitation, andun din yung planning sa engineering, sa infra. So, natay-take up na lahat yung almost all aspect of security. Transferring goods. Pagdating kasi, katulad ng binanggit ko sa inyo, Indang is a first-class municipality, but still is agricultural municipality. So pagdating kasi sa
ito yung pinapanggalingan Anong mga ng products? agricultural products. Ano po yung mga Almost all. Almost all. Oh, yes. The fruit bearing, uh, santol, Santol, mga itong coconut, banana, fruit Ito and yung other mga root main crops. So, products na Oo. inaano dito. halos lahat ng mga pwede mong itanim sa upland areas, andito na sa atin. Andito na sa inland. Mapapansin natin, nasa sa ano na yan eh. Pangkarne mo kasi yung transferring of goods, particularly agricultural products, ay pagdating na sa afternoon at o kaya gabi. Kasi alam mo naman natin, pag itatransfer natin sa ating adjacent or other adjacent municipalities and other cities, hanggang doon sa Metro Manila, talagang pangkaraniwan ang travel ng gayan ay pagdating ng gabi. At katulad ng binabanggit ko, pagdating naman dyan sa agricultural products, we have indang public market na kung saan dyan pa lang ay nagbenta ka riyan, so scattered na yan in different places, in the upland, and pati na rin sa Metro Manila. Pagdating kasi sa issues na-encounter niyo po sa transportation, dito sa inyo. ang ano lang namin dito ay dahil nga sa terrain ng Indang, siguro nangailangan pa rin kami ng road signage, road safety, particularly the roads from Indang to Alfonso. See that, yun na yung narrow roads, narrow streets. Pagdating diyan, kung gusto ninyong i-validate yung binabanggit ko, makikita nyo lang. Merong kasing zigzag roads yan. At pangkaraniwan diyan, minsan nagkakaroon ng soil erosion pagdating sa gumalawang lupa or nagkaroon ng typhoon. So yun yung problema namin. Katulad nga ng binanggit ko, meron naman kaming nakaalat na pondo for road signage. Ganun din naman siguro pag nag-request ang municipal government sa other government institution o committee. Meron kaming nakaalat na pondo sa road signage, Roadside. 300,000. So doon pa lang pinondohan namin kung paano namin may improve ang o mabigyan ng impormasyon ang traveler. Ito naman ay nabanggit na namin doon sa disaster plan namin at talagang pagka nagkaroon ng gayang problema ay ang naapektuhan talaga ay yung delivery of goods and services. At pagdating naman sa agricultural products, napakalaking epekto niyan. Kasi posibleng mabulok, diba? Yung konting delay lang, lalo na kung ako halimbawa yung trader, baka pagdating ko ron, yung umaangkat sa akin, sa iba na umangkat. Once na-delay ako ng, sabihin natin, 30 o 1 hour, yung delay ng transportation ng aking agricultural products, ay yun yung epekto. May epekto malaki sa pinansa. Kinukuha namin yung mga data, ilang private vehicle meron sa bawat barangay, number of tricycle na magta-traverse from Indang to other municipal, dumadaan sa Indang proper. Ganun din ang jeepney, public utility vehicles, the jeep and tricycle and buses. So meron naman kaming figure niyan. So nasa sagudi ang bayan na kung paano nila although may plano tayo na ito ay mabigyan ng pansin kasi kinakailangan pagdating sa dito sa Indang proper ay
merong identified na tayo, particular sa tricycle. Ito yung area natin for sabihin na natin ay hindi naman terminal, I mean. Yung terminal. Terminal. At may balak din naman kami na mag-acquire ng property para mag-put up ng isang public transport terminal. Hopefully, mas malapit sa public market ng para alam natin, pag diyan ka naglagay, merong additional income sa papansin mo along the major roads, thoroughfare sa Indang. Yan ay pinaplano naming maging residential commercial. So, pwede mong magamit ang na residential yung taas, yung baba, commercial. Depende sa kagustuhan ng may-ari. Gagawin nyo pa pagsasamahin. Pagsamahin na. Kasi meron kasing mga regulation sa residential area. Pag residential area, hindi ka pwede mag-put up ng commercial. Kasi maapektuhan yung katahimikan o ang security ng residential area. So, ang ginagawa namin dito, ipinopropose namin for the revision of CLUP ay ito ay may consider ng Sangguniang Bayan na itong along specific area, yung main thoroughfare ay maging residential commercial. Kasi hindi na gusto kasi nating ilapit ang goods sa mga sa public. At dito naman considering the location of Pindang, hindi na natin kailangan mag-put up dito ng isang central commercial area na iimbitahin pa natin yung mga malalaking business sector. Kasi kung i-consider natin ang Indang ay 13 kilometers away from Tres Marias cities and 12.8 kilometers away from Tagaytay City, which is a commercial area and tourism area respectively, di ba? So, makikita ko na hindi na kailangan kasi pag i-consider natin ang Indang, particularly the population area, very narrow yung streets. Sa ngayon ay hindi pa namin i-consider, pero kung maitutuloy yung sinasabing east-west roads from i-propose kasi yan from Magallanes to Silang, merong east-west roads na ginagawa na proposal ang national government. So, pag yan ay nagmaterialize na, doon siguro pwedeng immediately mag-call up ang Chief Executive to review and evaluate the land use plan of Pindang. Pero for the meantime, hindi pa naman natin mai-consider yon kasi wala pa namang assurance. Kasi mas malalaki yung negative impact niyan doon sa farmers. Tatanim ako, pero bubukal lang nyo. Babaguhin yung land use. So, sa ngayon, we're considering the existing land use. At doon pa lang namin titingnan saan ba yung expansion ng ating residential and commercial. Pero kung banggitin ko rin sa inyo yung aming proposal, doon sa existing sa aming site for municipal hall, new municipal hall, talagang yung surrounding areas, particularly the roads along the site of new municipal hall, ginawa na namin yung residential commercial. Alam namin doon na gusto kasi namin mabawasan yung doon namin ilipat which nearest to the public market. Para yung traffic congestion ay mabawasan dito sa main area na kung saan main area ng poblasyon na kung saan naapektuhan yung yung flow o ang dumadaan dito, particularly the children and the students na nag-aaral. Kaya dinadala na namin doon sa along roads going to Naik, Kalumpang Circle. Talaga naman mas maganda yung merong safety measures. Magbubukas ka pero ang daming maapektuhan. Safety muna. Unang-una, yung peace and order and public safety napakalagay sa amin. Dito sa Indang. Considering the location of Pindang. At
meron kaming actually may pondo na kami para mag-put up ng isang radio base. Yung radio base namin connected sa lahat ng barangay. Ng lahat ng barangay ay merong two-way radio na kung saan hindi lang sa infrastructure safety ng sa road safety kundi Communication. lahat sa communication, napaka-importante yan. At ini-encourage din naman namin ang mga existing na NGOs, people's organization, other concerned groups na tumulong sa amin para ma-maintain yung peace and order and safety of the residents.